Okay. Di lang pala siya dependent sa body shot, no? Dalawa yun, no? 1, 2, oh, wala na. Sayang yung ilong mo doon. 1, 2. Grabe. Sobrang bilis. Hala, 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 nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. So ayun, kumusta's mga idolos? So mula sa channel ni Kidlats Pinoy Sports Channel. So ayun, ire-react natin itong video na may pamagat na ang tindi nito. Ganito pala kalakas si Naoya the Monster Inoue. Umubra kaya si General Casimiro. So ayun, ito yung pang ano natin sa isang video na na-react natin nung video ni Baxipedia. So bali ito yung parang main na topic. So yeah, nung pinagsasabi mo. So ayun, alam naman natin, sobrang ingay na ni Naoya Inoue ngayon. Tapos yun, nag-comment pa nga si Cuadro Halas dito na abangan nyo ako mga boss. So yeah, meron na itong 4.8 million views. So sobrang solid talaga. Kapag Naoya Inoue talaga, sobrang ingay sa Pilipinas, men. So even sa mga mata ng Pinoy boxer, sobrang sakit sa mata si Naoya Inoue sa mga Pinoy boxer. Bali, gusto talaga nating makaisa dito. Kasi nga, alam naman natin, di ba? Basta Pinoy, sobrang mamaw din yan sa boxing. So parang itong Japan, parang ano natin to, parang anong tawag diyan? Parang kakompetensya natin sa larangan ng boxing. So, 'yun, maraming Pinoy na naghahangad na matuldukan ang pagmamonster-monstera ni Naoya Inoue. So, sana nga may Pinoy din na makakatalo na sa kanya. At saka 'yun, abangan natin yung parating na laban, Marlon Tapales versus Naoya Inoue. Sana nga siya na yung isa sa makakapagbinyag kay Naoya Inoue. Kasi alam naman natin na meron na nakaharap si Naoya Inoue ng mga Pilipino, no? Gaya ni Dasmariñas, tapos sino rin to Donaire. Tsaka 'yun lang yung alam ko. Kaya comment nyo na lang kung meron pa kayong nalaman na Pinoy na nakalaban ni Naoya Inoue. So yeah, kung di pa kayo nakapag-subscribe kay Kidlat Pinoy Sports Channel, subscribe nyo na yan. At yun, kung gusto nyo ng mga boxing videos or mga about sa boxing. Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video or may kasama kayo na manood, subscribe nyo na yan, Francis Daily. Gumagawa tayo ng mga reaction videos. Ngayon nga, i-feature natin itong Kidlat Pinoy Sports Channel. So yun, di na natin ito patatagalin. Naoya Inoue, ganito pala siya kalakas. Let's dive into the video. Tuloy. Kidlat Pinoy Sports Channel. Grabe, umaapoy pa. Gaano nga ba kalakas ang tinaguriang The Monster ng Yun. boxing Japan na si Yun. Naoya Inoue? Kaya ba itong wasabi? Yun. Ito yung gustong malaman ng karamihan. Well, siguro marami na nakaalam dito kasi 4.8 million views na nga. Pero ako ngayon ko lang to nakita. So, yun, bear with me. Kung nakita nyo na to, bahala kayo. Pero kung gusto nyo na may kasama kayo manood, tsaka hindi to review, manonood lang ako. Reaction video lang to. So, yeah, tuloy. Kidlat Pinoy Sports. Tuloy. Pinakamaangas na pambato ng Pinas na si Janriel Cuadrolas Casimero. Alam naman nating lahat, nahati ang opinyon ng mga Pinoy boxing Tama. fans patungkol sa Tama. usaping ito. At magpasa hanggang ngayon, bagamat may napatunayan na, ay madami pa din ang nagdududa sa kakayahan ni Cuadrolas kung kakayanin ba talaga nitong sumabay Tama. sa lakas ng Japanese boxing superstar. Kaya nga, sobrang dami talaga. Like, sobrang init talaga. Like, hindi talaga matapos-tapos hanggat hindi naikasa yung laban nila. So, ayun, hindi talaga matatapos itong pagkukumpara, anong tawag dyan, pagsasabong nila, or ano pa man na parang mina-match up sila kasi nga, hindi pa naman naikasa yung laban. So, ayun, sana maikasa na talaga yung laban ni Casimiro at saka ni Naoya Inoue para matuldok ka na, di ba? So, yun, kasi pangit naman kung kapwa Pinoy, nagbabangayan. Pareha lang naman yan. Mga Pilipino naman tayong lahat dito, pero bakit tayo, tawag dyan, nag-aaway-aaway. So, ayun, ang pangit lang na nahihiwalay tayo dahil lang sa dalawang to. So, yeah, tuloy. Na si Naoya Inoue. Para siguro magkaroon tayo ng hint sa sagot sa mga Tama. katanungan yan. Mas maganda siguro kung kilalanin natin si The Monster. At balikan na din natin ang ilan sa mga highlights ng naging laban niya noon. Para magkaroon tayo ng idea Si Donaire. sa paano bang paraan kakatayo ni Casimero ang halimaw na si Boom. Naoya Inoue. Boom. Boom! Grabe, no? Kahit pala talo si Donaire doon, meron din pala siyang mga solid na naibigay. Sayang lang at hindi gaano napuruhan yung The Monster. Sayang lang. Sarap sana kapag naisahan eh. Sino nito na sana makakakuha nun? Makakapagman siya ng record niya, di ba? Pinaka-inaalagaan to eh. Ipinanganak sa Sama, Japan. Kanagawa, Japan. Japanese eh. Sa edad lamang na 5 taong gulang, ay maaga itong namulat sa sports Grabe. na boxing. Ito ay dahil sa impluensya ng kanyang ama, na isang former amateur boxer. Yun din yun, basta, halimbawa, boxer yung ama, meron talagang susunod. Pero hindi naman lahat. Gaya ngayon, si Manny Pacquiao, susunod yung anak niya. Pero ayun, si Manny Pacquiao, ayaw niya na sumunod yung anak niya. Kasi nga, siguro alam niya kung anong mangyayari doon sa ibabaw ng ring, gano'ng kadelikado. Pero yun, as a father pa rin, wala tayong magagawa kung anong gusto ng anak natin, di ba? So, yeah, pagpatuloy, tuloy. So, 5 years old pa lang, grabe, boxer na. Noong nag-uumpisa pa lamang si Naoya bilang amateur, ay kinakitaan na ito ng kakaibang lakas sa kanyang Grabe, mga no? Sa Kahit nga katunayan, medyo payat pa nga siya, no? Tuloy.
Yun mismo kay Inoue, isa sa mga naging kalaban niya noong Ah. nag-uumpisa pa lamang siya, ang hindi nakatiis at nilapitan siya pagkatapos ng Grabe. kanilang laban, upang suriin ang kanyang gamit na Grabe, gloves. no? Kung meron bang nakalagay na matigas na bagay sa loob Grabe. nito. Sapagkat nagtataka Kaya ito, nga, kaya nga. Well, hindi naman talaga malabo kasi nangyayari naman talaga yun. Especially kung naalala nyo yung Miguel Cotto versus Margarito. Parang may something din sa gloves ni Margarito nun. So, hindi nga malabo. Tuloy. at tila hindi makapaniwala na ang isang maliit at patpating bata ay ganoon na lamang Grabe, no? nakakasuko. Maraming medal. Nagtala si Inoue ng record sa amateur ng 75 wins. 48 dito ay natapos by Grabe. 75 wins, 48 knockout. Ah, okay. So, may talo din pala siya sa amateur. Bale, dito na siya sa pro walang talo. So, good. knockout at may 6 na talo. Akala ko never siyang natalo sa amateur din eh. Pero malabo yun kasi nga amateur, kakasimula mo pa lang. Ang tanong, yung 6 loss ba na yun, eh may knockout siya doon or yun, natapos hanggang round 12. So, ayun. Ay, hindi naman round 12 yung amateur, di ba? Parang round 10 na ata. Correct me if I'm wrong. Okay. Nag-umpisa bilang professional sa edad Wow, na bata pa. 19. Unang sabak pa lang nito sa laban ay isang kababayan nating Pinoy agad ang buena manong naging Hoy! biktima nito. Ito ay si Crison Umaya. Okay. Crison Umayo. So, Pinoy pala yung pang-buena mano niya. Grabe yun. Unang nagbigay ng panalo niya sa pro. 19 years old, tapos si Cuadro Alas parang 17 years old siya nag-pro. So, yun yung nalaman ko sa past videos natin, Troy. Sa unang round pa lang ay napaluhod na ang Pinoy matapos tamaan ng isang Oh, body shot. grabe. Body shot. Grabe, no? Teka lang. Oy, sa mga ano dyan ha, manibago kayo sa reaction video. Ganito talaga yung reaction video, guys. Ipinapost natin yung video. Kasi nga, nagsasalita tayo kung ano yung nakita natin, magre-react tayo, parang ganun. So, ayun, yung body shots niya. Matanong ko lang, guys, ano yung specialty sa body shots ni Naoya Inoue? Para bang meron siyang pinatatamaang spots na makakaluhod talaga yung kalaban or ganun talaga yung body shots na specialize niya lang? I mean, na-master niya lang. 'Di ba? Kahit saang parte sa body shots, iluluhod ka talaga. Na-master niya lang talaga kung paano aasintahin. Parang comment down below. At pagsapit ng round 4 ay isang Ah, malutong na nakatayo pa uppercut pala. ang tumama ng solid sa mukha ng Pinoy na tumapos sa laban. Uppercut, son. Oo, grabe. Oh. Grabe, ano. So, kinalakihan niya na yung body shots pala. So, sa 20 wins niya, marami siyang body shots doon. Or yun yung tina-target niya. Kasi pati si Donaire Donadale, correct me if I'm wrong. Feeling analyst tuloy. Taong 2013, isa pang Pinoy ang Uy. nabiktima ni Inoue. Nang sagupain naman ito si Gerson Okay, Mancio para Mansion. sa bakanting OPBF o Oriental and Pacific Boxing Federation. Natapos ang laban via technical knockout sa round Grabe, 5. round 5 lang. Boom, boom, boom. Boom, boom. Ah, okay, hindi niya na-knockout. Pero grabe, oh. Patpatin lang, oh. I mean, hindi siya patpatin para maliit. Correct me if I'm wrong. Grabe yun, round 5 lang. So, dalawang Pinoy na yun. Yung nakaharap niya, dalawang Pinoy na. Ayon kay Inoue, ayaw niya ng mga tune-up Grabe. fights. Gusto niyang sagupain lahat ng Grabe. malakas. At sumabak agad sa isang Ayaw niya ng tune-up fights. So, ano kayang rason kung ayaw niya kay Casimiro? Yun. Tuloy. Harapin mo na si Casimiro para matapos na yung bangayan ng mga fans, di ba? Sa pagkakaalam ko rin, marami ding mga Japanese fans ang napipikon kay Casimiro. Actually. Tapos si Casimiro, mayroon ding nagagalit sa kanya ng mga Pinoy fans. So, ayun, iwan ko lang. Sobrang gulo. the world title fight sa lalong madaling panahon. Kaya naman sa sumunod na taon, noong 2014, sa kanyang ika-6 pa lamang na laban sa professional, ay tila napagbigyan agad ang hiling nitong si The Monster nang mabigyan ito ng pagkakataon para sa isang major world Grabe yun. title. Sinagupa nito ang WBC Light Flyweight Champion na si Adrian Ah, Hernandez, so champions siya. isang Meksikano. Sa labang ito ay super underdog si Naoya at inaasahan ng marami na magiging isang mahirap na laban ito Kaya para nga. sa Japanese fighter. Ngunit sa mismong laban ay tila kabaliktaran ang Boom. nangyari sapagkat na-outbox ng bagitong Hapon ang mas eksperyensadong Meksikano. Grabe. Sa pinagsama-samang balance, speed, power at Boom. timing ay hindi umubra ang pagiging veterano ni Hernandez. Okay. Pero on the spot kita ha, tanongin kita, nakasparing mo ba si Inoue? Pinruwit ako siya, ano lang, bantam, pero grabe. Grabe, ano. So, experiencado na pala siya. Tapos, para na-outsmart niya. Grabe din yun. Grabe yung dedication. Sino ba ito nasa baba? Si Paucas. Tapos, yung interview na. Ah, okay. Yung para naka-inspiring. Naka-sparring niya si Naoya Inoue. So, tuloy. Mo talaga, maramdaman mo talaga yung suntok niya na mabigat at saka yung footwork, pag-bilis niya at saka yung balance niya talaga grabe. Boom. Body shots na Grabe, naman. Oh. grabe. Pero ano, hindi siya ganun kalaki? Grabe. Parang perfecto na boxer siya eh. Perfecto na boxer. Grabe, perfecto daw. Marami Body shots. nagsasabi, mga Pilipino dito na yun. Oh! Nakapamit ko sa ano. Grabe, parang dumidiin talaga yung suntok niya, guys. Grabe, no? Pag halimbawa, hindi ka boksingero ba? Tapos sumalang ka doon, tapos i-sparring ka kay Naoya. Mababali kaya yung mga ditong
feel ko marami ng butong nabasag itong si Naoya Inoue sa body shots niya. Feel ko lang. Tuloy. 6. Ilang sandali bago matapos ang round, ay kumonekta ang isang solidong kanan sa mukha ni Hernandez. Bagsak ang champion. Grabe, pinaglalaroan lang oh. Grabe oh. 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 Grabe yun. Oh, after. Oh. Grabe yun. Grabe na panganga siya eh. Grabe, kawawa na mukha oh. Para siyang si Miguel Cotto. Tumayo pa naman ito at sinubukang magpatuloy. Ngunit dahil sa tindi ng pinsalang tinamo, ay agad ding tinigil ang third man ng Grabe. laban. Wow. Ah, grabe. Grabe, balikan natin yun. Grabe yun. Sobrang saya ni Naoya na manalo siya dito eh. Grabe. Ito yung tinigil na ng referee ano. Tapos, nung inansyo, sobrang napatalon siya. Yan oh. Grabe ang saya niya. Ito yung first title niya ata. Grabe, sobrang saya niya eh. Napadapa siya sa ring eh. Tingnan nyo. Oh, iyak din yung family niya. Dahil dito ay nakuha ni Inoue ang kanyang kauna-unahang Grabe kampeonato. no. Tinanghal ito bilang bagong Wow. WBC. Like Sa lahat ng belt, ito yung nagustuhan ko. Sobrang solid niyang tingnan eh. Green tapos may malaking gold na WBC. Ito yung gusto kong tingnan na belt. Actually. flyweight champion. 8 buwan lamang ang nakalipas matapos makuha ang kanyang kauna-unahang world title. 8 buwan. Ay umakyat ito ng dalawang Grabe. division from 48.9 kg light flyweight patungong 52.1 super flyweight division para sagupain ng WBO super flyweight champion na si Omar Narvaez, isang Argentinian. Sa labang ito ay hangad ng Matanda na yun eh. So yung strategy niya or yung mga ginagawa niya parang si Pacquiao lang din dati, 'di ba? Na nung nasa prime pa si Pacquiao, umaakit talaga siya ng mga weights eh, para siguro patunayan or maano pa yung limit niya ba? Makita niya kung hanggang saan lang yung kaya niya. 'Di ba? Pinagsasabi mo. Tuloy. Umakyat. na maging isang 2 division world champion. Bago ang kanilang sagupaan ay 11 beses munang nadepensahan ng Argentinian fighter ang kanyang WBO title. Grabe. 11 times na depensahan yung title ng hahamunin niya. So siya yung pang-12 na magtatangka na kunin yung title na yun. Grabe. Sobrang napakalakas ng fighting spirit. Mula taong 2010 hanggang 2014. Sa laban ay may Wow, katagay din si ito pala. Narvaez na 40 wins, 24 dito ay natapos via knockout at may isang Uy. talo lamang. Not bad. Sobrang galing na nun. 40 wins tapos isang loss lang. Sobrang hirap na nun. Tapos matanda na siya. Mas matanda pa siya kay Naoya Inoue. So, ewan ko kung ano nakain ni Naoya dito. Well, even naman si Manny Pacquiao parang ganun din. Kung sino-sino na lang yung hinahamon. I mean, sino-sino yung mga nilalabanan ba? Gaya nung si Margarito. Isa yun sa pinaka ano tayo na sobrang laki ng taong yan. Tapos, yun, nakuha niya nga yung pang 8 division niya dun. So, itong kay Naoya Inoue, hindi natin alam kung ano mangyayari. Di ba? So, ayun, sumugal lang din siya. Tapos, nakuha niya din naman. Tuloy. Kung ating ikukumpara ang kartada ng dalawang fighter, ay talaga namang iisipin mong tagilid dito ang Ay, Japanese fighter. 39 anyos tapos 21 si Naoya. Matanda na talaga. Pero sa mismong laban, ay isang matinding upset ang Upset. nangyari. Sapagkat ang veteranong si Narvaez ay nagmukhang pipitsuging journeyman sa harap ni Inoue. 4 na beses nitong pinabagsak ang Grabe. champion bago tuluyang tinapos sa second round sa pamamagitan ng isang pamatay na Ay, body shot. nako, body shot na naman. Sus. Ito, ibig mo sabihin, kapag ka nakalaban niya si John Riel Casimero, may kalalagyan Grabe. talaga itong si Inoue. Oo. Possible. Yan lang po yung comment ko. Ah, Possible. sobrang solid nun. Grabe. Di obra pagka-champion mo dun eh. So, ayun, siguro nagkaka-conflict sila ano kasi nga isang pausbong at saka isang tawag dyan, yung sap yung tawag dyan eh. Basta, yun na yun. Parang pababa na ba? Parang patapos na yung karera niya. Paritiro na. So, mamaya sa search natin itong nakalaban niya kung ilang fights bago siya nag-retire mula kay Inoue. Pauka Sports. Ito kaya posible talaga ito mag 118 eh kasi ano eh, Naoya Inoue eh, napapatugo niya yung ilong. Grabe yun. Hindi natin alam sir. Kasi para sa akin na sir, ano lang, yung message ko lang kay message ko lang Ah, grabe eh. labang Inoue at Casimero, malaking chance na natin Pilipino sir. Malaking chance ni John Riel Casimero dyan sir. As of now Grabe no. Yun. Ayun, sino yung nagsasalita doon? Si Filipino Brothers ba o si Kevin Chick? So ayun, may punto naman siya. Meron naman talaga tayong pag-asa. Especially si Casimiro, meron siyang pag-asa. Pero yun, doon na natin malalaman or doon niya na yun mapapatunayan kung yung pag-asa ba na yun ay may sa katuparan niya kapag nagharap na sila o may kasana yung laban. So ayun. Parang medyo unpredictable siya. Pero syempre, meron din mga boxing fan na pabor na kay Inoue. Predicted na nila na si Inoue ang mananalo. Pero yun nga, di nga natin malalaman, di ba? Gaya nga nito, champion siya. Pang 11 times niya na naprotektahan yung ano niya, yung belt niya or title niya tapos biglang may papasok, 'di ba? So parang ganyan lang din 'yan, yung Inoue niyan, masisingitan din 'yan. Pero di natin sure kasi si Mayweather hindi naman nasingitan. Nasa diskarte naman siguro 'yan. So, tuloy.
Kasi ano, nung naglaban sila ni Donaire, yun, may ano na, may ano na siya. Parang may hindi na siya. Pero huwag lang magkumpiyansa si Tama. Jindril. May lakas Tama. talaga hapon. Hindi nawawala Oo nga eh. Kaya nga, nung si Donaire, inakala natin na mananalo siya doon sa unang nilang laban. Tapos yun, sa rematch nila, marami din ang nag-expect doon na madodomina niya nga. Pero hindi nga nangyari. Kaya yun, kapag si General Casimiro na siguro ang nakakaharap dito, ay yun, mag-iingat na lang talaga. So tuloy, huwag maliitin ang hapon, ika nga nila. So tuloy. Boom. Luhod na naman. 1, 2, 3, body shot. Boom. Grabe yung pinapatamaan. Parang kay Donaire din, body shot din yung. Grabe. Parang na-master niya yung body shot, no? Hindi parang, na-master niya talaga. Tuloy. Boom. Sakit nun. May pa crack bones effect pa. Sound effects. Tingnan niya. Lumuhod eh. Wala na. Hindi na tumayo. Tumalo na naman. Grabe. Another win. Dahil sa panalong ito, ay tinanghal si Inoue bilang fastest fighter in history. Grabe. Fastest fighter in history. Grabe. Grabe yun. Ng 2 world title sa loob lamang na 8 professional fights. Naging kandidato din ito bilang 2014 Fighter of Grabe. the Year. Matapos ang 5 successful title defense ni Naoya, ay nagtungo na ito sa Amerika para sa mas mataas na kompetisyon. Okay. Kasi pumupunta din pala siya sa ibang bansa. Kasi yung mga nakikita ko ngayon, di na daw lumalabas si Inoue sa comfort zone niya. Nasa Japan na lang daw. Sinasabi pa nga nila na, wala ka talaga Naoya Inoue, lumabas ka sa lugar mo. Tanong ko lang, saan ba gaganapin yung laban ni Tapales at saka ni Inoue? Sa Japan din ba? Comment below. Tuloy. Dito ay nakasagupa niya ang Amerikanong si Antonio Nieves para sa kanyang ika-6 na pagdepensa sa kanyang WBO title. Dito sa kanyang US debut ay nagpasiklab agad itong si The Monster nang pabagsakin niya si Nieves sa 5th round. Boom. Grabe, lupot agad. Boom. Napansin ko lang kapag nakaharap nila si Inoue, bulol talaga. Nakaharap nila si Inoue pag halimbawa ganyan. Pag aakma na si Inoue dyan, bali poprotektahan nila yung ulo nila or something. Tapos di nila alam. Kahit na siguro ganito yung forma nila, ganyan, nasisingit pa rin dito Sobrang ganda talaga ng timing niya. Fastest nga. Parang ganyan. Joke lang. Tuloy. Labas dila min. Grabe min, parang hiningal napag Sayang. Sorry call. Wala na. Boom. Nakatayo pa pala. Wala. Inaasar niya. Inaasar ba parang inaano niya na, sige, lumaban ka. Parang minomotivate niya. Parang siguro, nabubore siya. Ewan ko lang. Tuloy. Sobrang. At bago pa man magsimula ang round 7, ay ipinatigil na ng corner ng Amerikano ang laban. Grabe yan. Sumuko na. Di nakakayanan Kasi baka maano pa yung manok nila, di ba? Kapag ipinilit pa nila. Tsaka yun, nakikita naman yan ng mga coach nila. Alam naman nila kung hanggang saan lang yung limitasyon ng mga alaga nila. Grabe yung tinigil. Nagsaya na naman si Inoue dito. Hindi siya makapanula. Sorry coach, di ko talaga kaya siya. Noong 2018, muli itong umakyat ng timbang patungong Bantamweight Division para subuking agawin ang WBA World Bantamweight title sa tiga UK na si Jamie McDonnell. Bago ang sagupaan ay punong-puno ng kumpiyansa. Grabe yun, nakakamiss lang din yung Asian to foreign, di ba? I mean, foreign naman talaga yung ibang Asian. Asian to sa itong mga malalaking tao ba? Para si Pacquiao lang talaga dati, na nandudumi na kahit gaano pa katangkad yung mga tao yung gaano pa kalaki. Grabe, matapang din po si Inoue. 6-time world champion na si McDonnell, na ito ay magiging isang madaling laban lang para sa kanya. Sapagkat sa loob ng 10 taon, mula 2008 hanggang 2018, ay hindi ito nakatikim ng pagkatalo. Grabe, 10 years walang talo min. Kaya yun, minamani niya si Naoya. Same lang din kay Naoya Inoue, Yan yung sinasabi ko sa inyo na kahit na undefeated siya ngayon, na parang malabo siyang matalo, masisingitan din yan. Parang ito siya, nasingitan siya, 10 years, tapos anong sasabihin niya dito? I'm gonna smash him. I know I am. I'm not a banger, and I think I beat him easy. As long as I do what I need to do, I think I Hindi beat ko him. maintindihan. Gabi. 5 buwan ang nakalipas, ay sumali ito sa WBSS o World Boxing Super Series at nakasagupa nito si Juan Carlos Payano, nakilala din sa moniker na Baby Pacquiao. Gaya ng mga Baby naunang Pacquiao. kalaban, ay wala din kahirap-hirap itong tinalo si Payano matapos itong tamaan ng isang 1-2 combination. Moniker? Ano yan? Pinoy ba yan? Hindi. Ayun ko. Boom. 2 yun. Okay.
So di lang pala siya dependent sa body shot, no. So tuloy. Pinagsasabi mo, cool. Dalawa yun, no. 1, 2. Oh. Wala na, sayang yung ilong mo doon. 1, 2. Grabe. Sobrang bilis. Grabe. Wah, wala na, tinawanan na. Sunod nitong nakalaban ay ang Puerto Rican fighter na si Emmanuel Rodriguez na noong mga panahong yan ay undefeated pa. Sa laban ay hindi nakaligtas ang tiga Puerto Rico Boom. sa pangis ng halimaw. Sa ikalawang round ay bumagsak ito matapos kumonekta ang kaliwang suntok ng Japanese Grabe. fighter. Boom, 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 boom. Grabe, no? Sobrang lakas, min. Sobrang lakas din talaga ni Naoya Inoue, men. No doubt, men. Di na para maging bias. Sobrang lakas din talaga niya. Niya. Pinagsasabi mo, Col! Marami na naman magagalit dyan, Col! Nagre-react lang naman tayo kung ano yung nakita natin sa video. Tsaka hindi naman talaga ako boxing analyst. Na-miss lang ako sa kung ano nakita ko. Kaya pagbigyan yun na. Tuloy. Boom. Boom. Oh. Sikitan talaga eh. Grabe yun. Solid. Nakatayo pa naman ito at nagpatuloy sa laban. Ang Ngunit tibay. hindi na ito binigyan ng pagkakataon ni The Monster matapos muli niya namang magpakawala ito ng isang pamatay na body shot. Yun. Yan lang din kapag pilitin mong tumayo kasi hindi naman yan gaya ng knockout eh. Gaya nung kay Ippo Makunochi ba na kahit na knockout na siya, parang malabo na siya manalo tapos tumayo siya. Parang malabo na yun sa totoong buhay eh. Sa anime lang yun, yung Ippo Makunochi na tumatayo tapos nakakasingit na nanalo pa. Para sa mga ganito, sobrang risk na kapag pilitin mo pa. Maaring maapektuhan yung ano mo, di ba? Tuloy. Wala na. Ending. 1. Body shots. 2. Oh. Napakunot yung mukha eh. Boom, boom. Oh. Sakit, no? Grabe, no? Wala na. Soko na. Wala na makita eh. Tumayo pa. Grabe, ang tibay, min. Tumayo pa talaga siya. Parang naghuhukay na siya, min. Tuloy. Wala na. Kawawa naman. Boom, body shot na naman. Grabe, sobrang aggressive ni Inoue, min. Wala na, di na yan makakatayo. Allah, tumayo pa din, oh. Wala na. Tinigil na ng referee. Kasi yun, di naman talaga puro fighting spirit lang eh. Kasi pag ganyan, pag pinayagan pala yan ng referee, pag napuruhan yung ulong yan, baka makoma pa yan. Tuloy. Anong masasabi nyo kay Inoue, mga brad? Kaya siyang wasakin ni Casimero kung sakali magkaharap sila? Well, kaya naman. Kaya naman kasi hindi naman natin malalaman kung ano ang mangyayari sa ibabaw ng lona, di ba? May chance. So, yun. Sana nga magharap na sila, no? Kasi, wala lang. Sobrang ingay na talaga, min. Sana magharap na sila para matuldo ka na at magkaalaman na. Tapos, yun. Kapag nagkaharap sila, mas mabuti kung mananalo si Casimero, di ba? Kasi sobrang proud niyan. Sisikat siguro si Casimero sa buong mundo ano kapag natalo niya si Naoya Inoue. I mean, sikat naman si General Casimero ngayon pero mas sisikat pa siya ba? At mas marami na yung magko-call out sa kanya. Tapos yun, timplahan niya pa ng angas niya. So, yun. Magiging mas maingay na namang muli yung boxing. Gaya nung time ng era ni Pacquiao, di ba? Na grabe yung time ni Pacquiao eh. Nagiging tahimik talaga yung kalsada kapag si Pacquiao na lumalaban. So ayun, sana nga maabot din or may susunod pa sa ganung era ng boxing na sobrang mamamangha talaga yung mga Pilipino ba? Ay hindi na siguro. I mean, di na yun mauulit dati kasi ngayon digital na eh. 'Di ba? Maaari na tayo makapanood sa YouTube unlike dati na iisang TV lang, iisa lang yung cable, parang ganun. Pero ngayon, digital na pala. So, yan din siguro yung dahilan kaya hindi na mauulit yung mga ganun na nananahimik yung kalsada para lang manood ng boxing. Parang kasi tayo, nagkakabulol-bulol ka na. Kasi tayo, kapag nanonood tayo ng boxing, pwede na natin siya panoorin ng replay. Di ba? So, ayun, dati kasi TV lang eh. Tapos, pag wala kang load, wala kang internet, hindi ka makakapanood. Ngayon, data ka lang ng YouTube din, makakapanood ka na ng mga video, mga highlights, or whatsoever. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Kayo, comment down below na lang kung, ay hindi pa, meron pa palang Marlon Tapales at saka Naoya Inoue. So, ngayon ay, yun, dahil mga analyst naman kayo, ako reactor lang ako eh. Kung sa tingin nyo, sino yung mananalo sa Tapales versus Naoya Inoue, comment nyo yan. Tapos, kung mga analyzer kayo or mayroon kayong mga opinion, comment nyo na rin yan sa baba kung bakit
mananalo si Marlon Tapales or bakit matatalo ni Naoya Ines Tapales. Yan, comment nyo yan. Tapos, yun, kung isa ka din sa naghahangad ng napakalaking dream match mo na Casimiro versus Naoya Inoue, comment down below kung bakit gusto mo na makaharap sila. Tapos, comment mo na rin kung ano yung opinion mo sa dalawa. Casimiro versus Inoue, di ba? So, ayun. Yun lang. Yun lang. Ikaw, tatanungin kita. From 1 to 10. Gaano nga ba kagaling si Naoya Inoue para sa'yo? Comment down below. So, ayun. Hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. Siyempre, maraming salamat. Kidlat Pinoy Sports Channel. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, visitahan nyo yung channel niya. Tapos subscribe nyo. Napakaraming mga solidong content dyan about sa boxing. Tapos yun. Kung trip nyo yung mga ganitong reaction video, ay syempre, baka naman subscribe nyo yung YouTube channel natin, Francis Daily. Tapos yun, kung may gusto kayong i-suggest na ipapareact natin, comment nyo lang sa baba. Try natin i-react yan pag nasingitan natin ng oras, diba? So, yeah. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Peace out, Francis Daily.